Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng kaliman ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay sumunod sa Diyos kagaya ng banal na Santa Maria at Panginoon sa Kristo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa Bagong Tipan, pamabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Yesu Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas Kabanata 1, talatang 28, 31, 34 at 38. Ito po ang mensahe. Paglapit ang anghel sa kinaroroonan ng dalaga, kanyang binati ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumaiyo ang Panginoon, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y pangangalanlan mong Jesus. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol Juan sa Kabanata 6, talatang 38 hanggang 4 na po. Ito po yung mensahe. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin, at ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 8, talatang 4-7. Ito po ang mensahe. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. At ipapatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 15, talatang 10. Ito po ang mensahe. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinupad ko ang utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talatang 5 hanggang 8. Ito po ang mensahe. Magpakababa kayo tulad ni Kristo, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantayan ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay bilang isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Patuloy po natin sa Hebreo, Kabanata 5, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis, at nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumunod sa kanya. At ipagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pagbabagi natin ito sa lingkong ito sa The Bible Evangelizations. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon, ipaliliwanag ko po ang mga mensahe ito mula doon sa tema na sumunod sa Diyos kagaya ng banal na Santa Maria at Panginoong Kristo. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon Kristo o mabuting balita na ating tularan at ating gayahin ng ating banal na Santa Maria at ang Panginoon Kristo, na kung saan ay ipinakita ng ating banal na Santa Maria at ang Panginoon Kristo ang
pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya sila itong ehemplo kung paano tayo susunod sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Mga pangunahing ehemplo na dapat nating tularan para sa ating pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kagaya ng ginawa naman ng Santa Maria, siya ay tumalima sa nais ng ating banal na Panginoon sa kanyang kalooban na siya ay magsakripisyo, o siya ay maging ina ng Panginoon Kristo at siya ay nagsakripisyo para dito. So ganun siya sumunod at nananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos na bagamat siya dalaga ay matutupad yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos at siya ay sumunod. So siya ay naging instrumento ng kaligtasan, kahabagan at pagligtas sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa kadiliman, kasalanan at kamay ng mga demonyo o kampo ng mga demonyo o kaharian ng mga demonyo. So tayo ngayon ay nalipat na sa Panginoon Kristo at may pag-asa na para sa buhay na walang hanggan. So ngayon sa ginagawa ng ating banal na Panginoon Kristo na sakripisyo din na hanggang sa kamatayan sa krus ay pinakita niya kung paano tayo mananampalataya sa ating banal na Panginoon. Pinakita niya sa pamamagitan ng pagtitiis, suffering na kanyang dinanas na tayo ay ganoon mananampalataya na kahit tayo dumanas ng pagkakapako pa sa krus o ikamatay pa natin ay huwag tayong mawawalan na pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ang Panginoon Kristo, kahit siya ay Diyos bilang kapantay ng Diyos, hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos. Siya ay kinilala niya, siya ay sinumunod bilang anak. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos na magkatawan tao at gabayan at bigyan ng kaligtasan yung isang katawan. So sinunod niya at maging yung paghihirap na kanyang daranasin doon ay kanyang binata para sa pananampalataya sa Diyos at magpapakita sa tao ng ating pananampalataya na tayo ay matuto na kung paano tayo mananampalataya na mayroong daranasin sa buhay na ito. Sapagkat sa bumuhay na ito, hindi naman tayo mamumuhay ng masagana agad. Siyempre, kahit maging masagana ka pa sa bumuhay na ito, meron ka pa rin dinaranas na mga bagay-bagay para ka umunlad. Kahit pa sabihin natin na ikaw ay namulad doon sa meron ka nang nagpakahirap ng magulang para mayaman, ikaw ay daranas pa rin ng ibang mga bagay na iyon daranasin sa buhay na ito. Kasi may kanya-kanya tayong pasa ng krus. So hindi lamang sa pera tayo nagiging magaan. Sapagkat kung ikaw man ay magaan sa pera, mayroon ka namang ibang kapigatian sa buhay. So maraming kapigatian sa buhay na ito. So ngayon tayo tinuruan ng Diyos na sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na kung paano tayo manampalataya sa Kanya, sunod siya wala doon sa mabuting balita na meron tayong pagtitiis. So pinakita ng Panginoon Kristo ang pagtupad ng kalooban Diyos na mayroong pagtitiis. So yun niyang na Panginoon Kristo sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, susundin natin yun na mayroong tayong pagtitiis din na kaya ng Panginoon Kristo bilang ating ehemplo. So ganoon tayo mananampalataya na kahit pa tayo ay pako sa krus, tayo ay magiging patibay sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, kahit ganoon yung appearance natin na danasin, mabuti man tayo man ay magsuffer ng kamatayan, ay mananampalataya pa rin tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Pinaghirapan ka na kagaya ng pagsubok sa Panginoon Kristo, lalo na pipiliin mo. Pahihirapan ka, paghihirap ka, or bibigyan ka ng kayamanan sa demonyo ka, or ikaw ay maghihirap para sa Diyos. Para simple lang pagitan ng pera. Panghirap ka magtrabaho ng legal, para kayo umunlad. Or else, sa madaling paraan mo kukunin. Mandaraya ka, manloloko ka, gagawa ka ng illegal. So, madaling paraan mo makukuha pera, madaling kang yayaman. So, doon na tayo dun sa nagpapakahirap tayo. Kabutin, o kaya mag-aaral ka, di ba? Pakahirap mag-aaral, pero sa sakripisyo ka, pagdating mo sa dulo, mayroon kang magandang kinabukasan. Kung pagbabasya mo ay pag-aaral lamang, di ba? Meron ka na agad na tapos na maaaring meron ka malaking kaalaman. Pero kung hindi ka magiging ganun katyaga, ay wala kang tatapusin. Professionalism o naman kaalaman. So magiging mababa yung kaalaman mo kung hindi ka magpapakahirap ng ganun. So ganun din yung ating, syempre sa pamumuhay na tayo ay may pinagdaranasan tayo sa buhay na tayo ay araw-araw na mayroon tayong ginagawa, nagtatrabaho, kumakayon, syempre yan. Iba't ibang mga bagay. So kaya meron tayo dapat pagtitiis at kung paano tayo haharap sa iba't ibang kapigatian, lalo-lalo na sa kasamaan na nangyayari sa paligid natin, lalo-lalo kung tayo yung nagagawa ng masama. So tayo ay tinuruan ng Diyos
kung paano tayo makasusunod sa kanyang kalooban na kapag meron ganito ang harapin mo kasamaan, ganito mo sila haharapin. Susundin lamang natin yun na tayo ay mapapabuti sa ating pamumuhay at may kaligtasan ng Espiritu. Sapagkat kung susundin natin ang yung ating sarili, tayo mapapahamak, at kung tayo hindi mananampalataya, tayo mananatili sa ambo ng demonyo. So kaya nga tayo binigyan ng pagkakataon para tayo ay magbago, tayo ay mapatawad doon sa pagkakasala sa simula. So yun yung pangunahin na pinapatawad sa atin ng banal na Panginoon Diyos ang simulang pagkakasala ng mga ninuno, at nagkaroon tayo ng kamatayan. So ngayon tayo ay binibigyan ng pagkakataon para tayo makaisa sa buhay na walang hanggan at magkaroon ng walang hanggang buhay. So yan tayo ay wag tayo mawawalan ng pananampalataya. So tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, at gayahin natin ang pananampalataya ng Panginoon Kristo at Banal na Santa Maria. So ngayon, doon sa mga hindi nanampalataya, kayo ay maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo, gabay ng Banal na Santa Maria ng mabuting balita. So kayo ay ma-enlight at kayo ay maniwala sa ating banal na Panginoon Diyos, manalig tayo sa Kanya, at tayo ay sa pamumuhay na ito, at tayo magkakaroon ng kaligtasan spiritual, at the same time in this practicality of life, tayo ay mamumuhay ng mabuti, at ang magiging epekto nito ay kabutihan para sa lahat. Pangunahin ay kapayapaan. Tayong lahat ay makasusunod sa kalooban ng ating banal na Panginoon. At hindi pang sariling hangarin lamang yung ating gagawin, sapagkat kung pansarili, lalong-lalo na hindi ka sumusunod sa pamahalaan at ginagamit mo yung pamahalaan sa pansarili mong kapakanan, ay gulo yung inaabot, o naging kaparusahan ay naging gulo sa isang lipunan. Kagaya na halimbawa ng rebellion, kagaya ng laganap ng kriminalidad, doon sa inequality na nangyayari. Aside from the personal na nagiging pagkakasala ng isang tao, na kundi kaya tinuturuan tayo magtiis, like temperament, and yung ating makamaterial na emosyon, yung ating pagnanasa, yan. So naiiwasan natin yung pagkakasala. So magitan noong aral ng mabuting balita, na tayo ay maka-spiritual mamumuhay, paano tayo magmahal ng ating kapwa-tao, tayo ay mamuhay na matuwid. Sa ganyang mga bagay, naiiwasan natin yung pagkakasala. Yan. Kaya tayo ay sumunod, o tayo manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, at tayo ay mahango sa masamang kalagayan o sa kapangyarihan ng demonyo, at tayo ay makapamuhay na sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos mula Panginoon Kristo at kanyang paghahari. Sa ngayon, sa takdang panahon, sa ganap na paghahari ng Diyos, tayo ay makakapiling niya. So yun, at sana nagabay na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay, at pagkaroon kayo ng kaligtasan spiritual. So yan, at tayo patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmilagro sa ating pagbabahagi ng The Bible Evangelization. Sa kayo ay patuloy na mahikayat sa pagtalima ng salita ng Diyos o pananampalataya sa ating kayo. Ngayon man, ay higit sa lahat ay ating pakinggan ang salita nga ng ating banal na Panginoon Diyos, at ito ay magigabay natin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at pamumuhay na ito na inihayag ng ating Panginoon Kristo. So paniwalaan natin ng Diyos mula Panginoon Kristo, mula din sa kanyang inihayag, at tularan natin siya sa kanyang ginawa na pananampalataya sa paghahayag na ito, na nagdana siya ng isang katutang na paghihirap, sakripisyo para mahayag ang kalooban ng Diyos, para tayong magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamumuhay ng agapay banal na Santa Maria. So yan doon naman sa interpretability, patuloy tayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria, nabuklod tayo, at tayo ay magkaisa sa pag-uunawaan ng ating mga reliyon, at hindi tayo nagkaroon ng iba. Instead na tayo ay magtulungan, magmahalan, at magpairal ng kapayapaan. Magabay tayo sa lahat ng kapamalan, mga lahi. At doon naman sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria, patuloy niyo pagbukmarin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoong Jesucristo. At sa ating munting kakainan, sa The Bible Evangelization, patuloy tayo lumadalangin ang gabay ng Banal na Santa Maria ng kanyang maliwanagan. Patuloy natin mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at gabay ng kaliwanagan ng Banal. At sa mga kapamalaan, patuloy kayong maliwanagan ng Banal na Santa Maria, at
mamahala kayo ng matuwid, mabuti, at tugunin nyo yung karapatang pantao. At doon sa aming lokal na pamahalaan, magabayin kayo, naman na Santa Maria, maliwanagan kayo, lokal na pamahalaan ng ating enforcement doon. Local enforcement, PNP, na kayo ay maliwanagan, magabayan. At kayo ay gabayan din ng kaligtasan sa inyong pagprotekta ng ating lipunan laban sa kasamaan, gumagawa ng hindi mabuti. So yung ating pamahalaan, kayo ay magabayan, maliwanagan, mamahala kayo ng mabuti, yung lokal na pamahalaan, PNP, at kayo protektahan sa mga mahala at pagprotekta sa mga paggabay sa ating lokal na pamahalaan sa bayan ng Infante Corazon. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. And God bless you.